Why? Okay, ganito kasi yan. Nangyari? Yung hihingi sa atin ng payong kapatid ngayon, nakagraduate na siya with degree, okay, in accountancy. Ang kaso, 7 years na guys ang lumipas. Wala pa rin siyang diploma. Okay, genuine question, nangyayari ba talaga yun? Kasi nag-graduate na ako, Bogus school ba yan? Nanay pa naman ako. Pangarap ko na maipaprame at maidikit sa dingding ng bahay namin yung diploma ng mga anak ko, tapos ganyan. Kung ako sa kanya, punta siya ng recto. Instant diploma. Huwag naman ganun. Panloloko yun. Iba na yun. Kung ako sa kanya, kasuhan niya yung school. Paano mangyayari? Tito Boy, ano gagawin ko? Tito Boy, paano ba yun? Ang pinag-uusapan po ng Maritim ay si Rosalie na siya ay graduate, talagang gumapang para lamang makapagtapos sa pag-aaral. Ang problema niya ay hindi niya makuha ang kanyang transcript of records at hindi niya makuha ang kanyang diploma. 30 times nag-apply. Pero hindi siya makahanap-hanap ng maganda at matinong trabaho dahil wala nga siyang papel galing sa kanilang school na sa kasalukuyan po ay nagsara na. Mga kapuso, narito po si Rosalie. Rosalie, magandang gabi sa iyo. Narito na, Kuya Alan, Ate Pia. Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia. Hingi ko lang po sana ng payo kung paano ko po makukuha yung mga credentials ko po, diploma. Since nagsara na po yung dating school na pinasukan ko. Tapos, hindi lang po ako yung may case ng ganito. Marami po pala kami. May page po kami, 1K po kaming nandun. Bukod pa po yung sa GC. Na same ko po na wala pa rin pong nakukuha dun sa school na yun. Pero yung grupo nyo is same school? Same school po. Iba't ibang branch lang. Rosalie, bago. Iba-ibang branch. Okay, importante lang yun ha. So, iba-ibang branch. Anong branch ang school sa branch ka? Caloocan. Tapos yung ibang nagrereklamo, taga-ibang branch. Opo. Pero yung sa'yo ba, bukas pa, sarado na, para clear lang sa audience din natin ang sitwasyon? Lahat po ng branch po, sarado na po talaga. Bali, nung pumunta po kami doon, guard na lang po yung inabutan namin. Nag-abot lang po ng number ng Viber. Doon lang daw po kami pwedeng humingi ng kung ano pong information po tungkol po doon sa mga credentials po namin. Then, when you graduated, hindi mo pa hinanap right away yung diploma mo? Pumunta po ako ng school kasi po nagpa-clearance po, nagbalik po ng toga. Hanggang sa ano po, yun po. Okay na po. Tapos sabi daw po, i-follow up na lang daw po. Nagpa-follow up po ako na nagpa-follow up. Lagi po sinasabi na kukunin pa daw po sa main branch, ganun. So from the start, nung wala pa silang problema sa operations nila, open pa sila, Opo. Hassle na at hindi, or they're giving you the run around makakuha ng diploma? Opo, opo. Nakapagdulog na ba kayo or yung grupo nyo, no, yung sa Facebook, have you spoken to anyone sa CHED? May nag-message po kami sa email, pero wala pa rin pong... Yeah. Si nanay ba ay narito pa? Opo. Anong klaseng conversation yun? Kung kailan daw po makukuha yung diploma ko po. Lagi niya pong inaano yun sa akin. Kasi nasabi ko po sa kanya na pinupuntahan ko naman, mapinapollow up ko naman. Kaso lagi lang saan sinasabi, balik, tatawagan, ganun. Sabi po ni mama, parang nawawalan na din po siya ng na parang sayang lang yung pera natin. Parang sayang yung panahon. Matanda na ako, parang ganun. Parang gano'n po yung sinasabi. At yan ang gusto mo talagang ibigay sa kanya? Opo. Ako talaga, I went back to school dahil gusto ko maiuwi yung diploma ko sa nanay ko. Kaya naiintindihan kita. And Kuya Boy, dadagdagan ko, I was waiting for you to say that kasi yun na, pareho tayo sa magulang natin, sa nanay mo, di ba? Dun sa kwarto ng lolo namin, parang study niya sa bahay nila sa San Juan. Pag pumasok ka doon, 6 sila magkakapatid ng daddy ko, 6 sila. Bawat isa nandun yung graduation. And lahat ng bisita nila, ipapakita yun ng lolo ko. It was my lolo naman because yung lola namin nakapagtapos ng... teacher din siya. Parang mama ko, teacher din ang lola namin. Pero ang lolo namin hindi nakapagtapos. Kaya kinolekta niya talaga yung graduation picture ng bawat anak niya. Kaya ramdam ko yung... ng nanay mo, kakasuhan ko talaga yung yan. Damages yun. Ang bigat sa loob niya na yung pinag-aral niya, ang dami pang pinagdaanan. Tapos hindi man lang makuha yung Tapos po, solo parent po kasi siya eh. Since grade 1 po ako. Yun na nga. Siya na po talaga. At iniiyak talaga yan ng mga nanay. Opo.
Talagang nangatulong po siya lahat po ng bracket pinasok niya. Para lang po maikait. Lahat ng trabaho. Opo, magtinda ng tinapay, labandera sa gabi, planchadora, gano'n. But going to the immediate problem na makuha mo, maybe what we can do is to, not only for you, pero dun sa grupo nyo, ay magkaroon ng meeting with CHED. Kasi alam mo lahat tong mga universities, dapat ito ay in close coordination kasi may mga filing requirements yan sa mga regional director ng CHED. And usually, kapag ka may mga problema, whether sa diploma, etc., you can also go to CHED to require them, no, to do this. Of course, we don't know yung facts, di ba? Kung kamusta yung record keeping, for example, nung school nyo. But theoretically, dapat may kopya yan at nagsasubmit dapat sila ng yearly list of graduates. Kaya napansin nyo, whether sa DepEd yan or sa college, na binabasa nung nag-announce na graduate kayo na by the authority of, di ba? May mga dokumento yon, may mga circular, isa-isa yon. So kung 1,000 kayong graduate, hindi lang sinasabi ni CHED, sige, graduate nyo yung 1,000 yon. Actually, isa-isa yon na tinitignan kung na-fulfill nyo yung requirements. Kaya meron din yang nakalagay sa diploma nyo na you fulfilled the requirements for that course. Di ba? Pero Kuya Alan po, nagbubukas po kasi sila ng ibang parang pangalan po. Dadagdagan po nila sa ibang po ng international or Asia. Napapag-usapan nyo ito, sigurado kayo, ay ito yung dati nyong eskwelahan. Opo, Kayong grupo na 1,000. Magkapatid po ata yung may-ari. Pero kung clarify ko just because magkapatid, Doesn't necessarily mean it's the same lalo kung korporasyon. Pero if itali ko na lang din yun, kasi under the corporation code, yung mga ganyan, usually ang school, non-stock, non-profit, liable pa rin naman ang directors and employees and officers kung may pagkakamali sila. Binabanggit ko lang kasi kung sa nakikita ko na parang grabe naman, may grupo na sila, hindi talaga sila pinapansin, may pa-Viber pa si security, hindi naman sinasagot. Sobrang negligent na yon. Kahit ako mismo, sasabihin ko, tulungan na not only namin kayo tutulungan sa CHED at saka na makuha, pero we have to teach people also a lesson. Ako yung unang-unang, I have a very forgiving heart pero yung malisyoso na, hindi na kayo tinutulungan, karapatan nyo naman yung diploma nyo at transcript makuha, ako kakasuhan ko talaga yan kasi mali na talaga yung ginagawa sa inyo. And affected yung career mo and then affected yung emotional ng nanay mo. That's really a case yung sinatawag moral damages. May moral damages yan. So, let me give some advice din sa mga kasamahan nyo. Try nyong buuin yung records nyo. Kasi just in case, we don't know the campuses, we don't know the cases except yung sayo, just in case sabihin nung CHED, wala kaming kopya, etc. Pero we can reconstitute, di ba, yung pinagdaanan nyo. So kung ma-prove mo naman, nag-enroll ka for ilang SEMs, ma-prove mo naman, may grades ka naman, mako-compare naman nila sa approved curriculum during that time, I'm sure gagawan ng paraan ng CHED yan para ma-issuean kayo ng certificate or ng diploma. I want to mention the name of the school, but we will do our homework properly kasi may usapan naman kami na ayaw namin na minamasama ang grupo, tao. Pero babanggitin ko kasi hanggat matapos tong research natin na wala naman kahit tayo hindi sinasagot, banggitin na talaga yan kasi hindi tama and na... kung meron iba na nanonood from that school din or other schools, same problem, let us know po sa ating social media para nga we can help you. So, the name of the school, correct me, kung mali ako, Montessori Professional College at ikaw ay nasa Caloocan branch. Opo. Okay, so benefit of the doubt, we will do our own research kung ano talaga, pero ito na nga siya and 1,000 others na iba-ibang branch ang pinasukan na ganyan pa rin ang problema. So, there really clearly is a problem. Ba't hindi nila nakukuha yan? At ang main branch nito ay nasa Cavite. Opo, At bukas po ang aming programa para sa Montessori Professional College para po sa inyong panig ng kwento. Pero I agree with Ate Pia that klaro may problema ho ito. Ako, Kuya Boy, bihira mo ako marinig na sabihin kung kasuhan yan. Pero yung mga ganito, kailangan turuan ng leksyon kasi hindi nyo pwedeng ganituhin ng mga estudyante. And again, nandun, damay lahat yung reliability ng education system natin. Damay. Kaya ako, nagre-recommend ako, tutulungan naman namin kayo, di ba? Hindi namin kayo pababaya. Ay, tapusin natin ito. Nanonood ang nanay. Ano ang nais mong sabihin bilang pagtatapos nito?
sa lahat ng sakripisyo na kanyang pinagdaanan, anong nais mo sabihin kay nanay? Sa'yo, Ma, thank you kasi never mo akong pinabayaan. Kahit nadapa ako, tinayo mo pa rin ako. Sorry kasi hindi ako makabawi sa'yo. Pero gagawan ko ng paraan. Try ko yung best ko para maibigay ko sa'yo yung pangarap mo. Lang po, thank you po. Mahal na mahal kita, Ma. Rosalie, maraming salamat. Apo, thank you po. Maraming salamat. Thank you po, Kuya Alan. Salamat naman ang ating pag-uusapan, ang ating mararanasan sa pagbabalik po ng... Nang sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Rosalie sa opisina ng Commission on Higher Education. Sa tulong ni Regional Director Julieta Paras, nadiskupring hindi accredited ng CHED ang Montessori Professional Colleges of Asia para mag-offer ng tertiary programs. Kaya ang mga kursong BS Tourism, BS Entrepreneurship, BS Computer Science, at ang BS in Accounting Information System ay hindi makakakuha ng diplomang kikilalanin ng CHED. Binigyan si Rosalie ng endorsement ng CHED NCR para alamin kung makakakuha siya ng TESDA credentials. Tututukan ng Cayetano in Action ang paghahanda ng formal na kasong maaaring isampa sa Montessori Professional Colleges of Asia at ang investigasyon sa sinasabing bago nitong pangalan.